Hello guys, so iti-test ride natin ang ating ZX6R 2019 5K Odo. So sisimulan natin sa from cold start. So wala kang maririnig na naman lagitik dyan. Cold start talaga to. So pag tinakpan mo yan, dapat may maririnig kang lagitek if may problema man. Example sa tensioner, ganon. So far so good. Walang leak. Ang ginawa natin, i-refill lang natin mga brake fluid sa harap at sa likod. So this is ZX6R 2019 inline 4. Yung horsepower nito nasa around 125. So, meron siyang traction control and quick shifter na rin siya. Pero ang kanyang quick shifter is only for upshift. So, wala pa siyang auto flip. Kagandahan dito guys, sa mga low RPM, tahimik siya. So, yung pagiging screamer niya nasa mid RPM nagsisimula. So kahit paglabas mo ng subdivision o sa mga, alam mo yun, residential area, as long as siguro nasa low RPM ka, hindi naman masyadong nakakaano sa mga neighborhood. Sa power, wala akong masabi sa power nito. Solid na solid. So mga nahawakan kong bikes, so mostly mga nasa mid category na rin, mga nasa 600cc. So sa CF Moto nag 675 ako, sa Yamaha nag R7. So when it comes to power, medyo malayo siya. Ito medyo malakas talaga to. And may pagka-responsive yung throttle niya guys. Tingnan nyo guys. Sa 4 RPM, 4K RPM or 6, doon na siya sumisigaw. So mga nasa 6K RPM, parang doon na rin nag-hit yung ano na power. Sa comfortability guys, I think okay naman siya sa akin. Medyo upright pa ako kaysa doon sa R7 ko. Sa tingin ko, dahil naka-lowering kit to, yung likod yung suspension ko sa likod hindi masyadong nakataas. So parang straight lang siya. So yung tulak sa'yo, I mean yung bigat wala sa kamay mo. Mas madali mo ilalagay yung bigat dito sa mga, ano ba ito? Sa binti mo. Masabi, solid na solid. For me, parang best bike siya sa mid category. Di pang wala ka nang hihilingin pa. Sa tech parang okay naman na siya eh. Parang standard na eh. Diba? Hindi nga lang siya naka ride by wire.
Sa 4RR pa lang. Pero other than that, wala, solid na solid to guys. Actually parang ito yung magiging ano, ito parang ito yung dream bike ano na. Parang pag naka 6R, okay na ako doon kahit di na ako mag liter bike. Hindi naman ako masyadong nagwawaswas, di rin naman ako nagtatrack. Mga tamang tambay lang. Maganda nito guys, parang ginagamit ko na lang siya. Parang benta gamit, ganon. So available to guys sa DB Garage So, PM nyo lang yung page pag gusto nyo i-view. Dala na rin kayo ng mekaniko, pati scanner nyo para ma-check nyo. Kasi parang nasa 600cc, mga mid-category, okay na sa gantong ka-traffic sa syudad. Di mo na naisip mag-liter bike sa ganito Unless mga nasa north or south ka, yung mga daan mo always is highway. Okay yun siguro. Isipin nyo guys, sa 2019 isipin nyo, sa 2019 na model, all stock, ganito pa rin kaganda mag-perform. Walang any major na pinalitan dito. Even the brake pads guys. So nagagamit lang to pag bumababa kasi sira ng barko. Tulad ngayon, 'di ba parang may issue sa West Philippine Sea, so parang mas active sila doon. Alam mo yung ano, masarap sa tenga guys, ito yun kahit, I mean, kung papiliin ako sa tunog, siguro this is one of the best inline 4 guys. Ito yung mga screamer sa RPM. So ito, ikot-ikot lang tayo, tamang test ride. Sa handling, napakagaan. Feel ko mas magaan pa to dalhin kaysa sa R7. Sa shifting, mas maganda yung shifting nito kaysa sa R7, lalo na yung quick shifter. Ewan ko, napaka-smooth dito. I don't know, maybe the difference kasi inline to lang yan, cross plane to lang yung R7. And ito, inline 4. So, ayan, tulad nito, traffic na naman. So, alam mo yun, sakto lang yung mga takbuhan natin guys. Hindi kailangan natin magwaswas. Like, pag chill ride, okay na okay to. So, chill ride, okay na okay. And then, pag need mong kunin yung, need mo gamitin yung power, nandun din siya. Sa init niya, na drive ko na to sa medyo matraffic yung mga rush hour. Okay naman, tolerable naman siya. Umabot siya ng 100, I think 105, 104. And then as long as naka-proper gear ka, wala onti lang mararamdaman mo yung init, tolerable siya. Ganda ng quality guys. Ewan ko nga sa mga naka ZX6R dyan, ano yung mga na-encounter nyong issue? Is it like a major or minor issue lang? Ito, sabi ni owner, pinapa-PMS niya every 6 months kasi may mga kapatid siya doon. May mga kapatid niya, ayaw gamitin to kasi nga nakasubsub daw, gusto mag-adventure. Kaya ginagawa, pinapainit lang. And then every 6 months, pinapa-PMS niya sa Carscoot Makati. So tamang chill ride lang. After that siguro, hanap tayo ng mga kapehan natin. Tuesday, okay naman yung panahon, hindi masyadong mainit. Malimlim. So, parating ng summer guys. Ito yung mga panahon na masarap bumili ng big bike at magwaswas sa expressway. Dahil sa mahal ng gasolina, yun lang.
pag naka big bike ka guys, pag naka big bike na kayo guys, parang ting, least concern nyo yung gas eh. Oo, may like pwedeng big deal sa inyo yun. Syempre maganda nga naman na naka big bike ka tapos mandipid pa yung gas, no? Pero hindi siya yung like top priority mo. So yung kada piga magbibigay sa'yo ng ngiti at ng saya, mga paggampas ng hangin, yung makakalimutan mo yung mga problema mo. Parang yun yung reason ba't din ako nag-ride guys. Tamang pang chill lang pag na-stress ka sa work, ganon.